Yun. So, kamusta mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa iMunting Channel. So, speaking of Davao mga kababayan, so napag-uusapan ngayon natin yung Davao na alam naman po natin ngayon na yung Davao City ngayon is binabaha. At syempre, kaya pala mga kababayan na hindi pala nakikita si Digong sa Davao, yun pala, takot. Sabi ni Harry Roque. So ngayon, ang nakakatawa kasi dito, na itong Davao City nga po is andun din po si Kibuloy. Di ba si Kibuloy po kasi is alam naman po natin na siya po yung appointed son of God. Okay, so yung sa paniniwala po nila Kibuloy, si Kibuloy nga daw po ay inappoint na anak. So ewan ko lang kung saan nila nakuha yun, no? Yung anak pala na-appoint na ngayon. Pag anak ka ng Diyos, pwede palang i-appoint. Ang nangyari ngayon dito, lumalabas ngayon sa balita na itong si Kibuloy ngayon ay tatakbong senador. So, saan ko ba nakita? Yan, dito sa usapang kongreso. Akala ko nung una chismis lang to, yun pala. May katotohanan pala tong walang yang to. Walang yang to, di ba? Sabi niya, yung lindol na pa-stop niya, no? Pero yung baha sa Davao, di niya na pa-stop. Sa bagay, hindi apektado si Kibuloy ng baha kasi yung paraiso ni Kibuloy na sa bundok. Yung sinasabi niyang the New Jerusalem sa bundok kaya hindi naabutan ng baha. So yung mga member ni Kibuloy nasa ilalim ng bundok binabaha. Samantalang yung appointed son of God nasa bundok hindi binabaha. Tapos naniniwala pa rin kayo, no? So ngayon, meron kasing balita dito na ito personalities who have expressed intent to run for senator in the 2025 midterm elections. So si Kiko Pangilinan, okay na yan. Bahala na kayo kung boboto nyo yan, pero wag na sana. Si Willie Revillame, wag nyong iboto. Si Kibuloy, iboto nyo. Kibuloy, iboto na natin si Kibuloy, So ito kasi mga kababayan. So ano bang naisip ni Kibuloy kung bakit siya naisipan na tumakbo bilang senador? Di ba? Hindi ko alam kung anong sininghot dito kung bakit niya naisipan tumakbong senador. So sabi kasi dito, no, mayroon kasing leak. Actually, itong politiko kasi minsan mga kababayan, hit or miss. Minsan tama, minsan totoo. Pero syempre, nagkaroon ako ng medyo bumilib ako ng konti sa politiko na to. Sa politiko na yan, yung website na yan, nung nagulantang niya yung Senate, na yung meeting ng Senate na sikreto lumabas sa politiko. So nagalit yung mga senador na sinasabi nila, paano lumabas yung napag-usapan nating pribado? So meron talagang daga, meron talagang bubwit yung politiko. Yan. So sabi ngayon dito sa politiko, may himala. Kibuloy Mulls 2025 senatorial run. Okay. So sabi dito, discover how the enigmatic Kibuloy aims to secure a Senate seat in 2025, defying surveys and levering his religious empire's influence. Okay, so gaano ba kadami yung miyembro ni Kibuloy sa Pilipinas? 4 million. 4 million na base sa mga nabasa ko. Pero kasi mga kababayan, kaya naisipan ni Kibuloy na magtakbo ba? Kaya niya naisipan magtakbo-takbo dyan sa Senate na yan. Kasi nga po, ang idol niya kasi dito si Joel Villanueva, na isa rin po kasing religious leader ng GIL. Okay. So sabi dito, basahin lang to natin, sabi dito, Kibuloy, often considered a long shot for Senate, is optimistic about his 2025 electoral prospects, drawing inspiration from Joel Villanueva's success. Yon. So kinukumpara ngayon ni Kibuloy yung sarili niya kay Joel Villanueva na ay kung si Joel Villanueva nga nanalong senador, ako pa kaya na appointed son of God. The KOJC church leader's potential Senate bid has been a strategy to gain immunity from US sex trafficking, tama ba? Okay. Charges and to support former President Duterte's political ambitions. Yan. So, ewan ko lang, no, kasi ang alam ko kasing immunity kasi is sa presidente lang. Pero kung senador ka, ang alam ko wala kang immunity. No, tingnan natin, baka posible siguro yung impluwensya ni Kibuloy. Pag siya ay naging senador, posible na
Ganyan nga mangyari. Di ba magagamit niya yung influence niya para hindi siya mahuli ng FBI dun nga po sa kanyang sex trafficking charges, no? So sabi pa dito, no, with a substantial following through the Kingdom of Jesus Christ and the SMNI network, Kibuloy's influence in Philippines politics continue to grow. Actually, totoo naman, na kung dati naman si Kibuloy parang wala lang yan, di ba? Pero ngayon medyo nakakaroon na ng pangalan, hindi nga lang maganda. Diba? Despite being nowhere near the range of possible winners in early voter preferences surveys, Hans Cooper told Politico that the self-proclaimed appointed son of God is supposedly upbeat about his chances of winning the midterm polls. He said to be taking his cue from Senator Joel Villanueva, who won his re-election bid largely because of the cult following of Jesus is Lord Church, which his father, Sibak party list, Eddie Villanueva established. Kasi mga kababayan kasi, ito yung punto ko dito mukhang wala talagang alam si Kibuloy Si Joel Villanueva po kasi, so kaya naman ito nanalo bilang congressman sa Sibak party list, ilan lang bang boto yung nakuha niya? I think nasa 800,000 lang ata, no? O 600,000 lang kasi. Yan, no? So, ito Brother Eddie, whose party list group Sibak received 600,000 votes in the 2022 elections, earning him a congressional seat, and his son Joel, who ranked 9th of 12 in the senatorial race, nearly 18.4 million votes. Yan. So, kung ang sinasabi ni Kibuloy, ang pinaka-inspiration niya dito ay si Joel Villanueva, una kasi, kung tingnan po natin, ang member po ni Kibuloy ay nasa 4 million lang. Diba? And then kay Joel Villanueva rin pala 4 million din. So ito ito yung JAL ni Joel Villanueva, no. Sabi dito, Villanueva founded the JAL in 1978 with initial 15 student members from the Polytechnic University of the Philippines, state-run institution, a former atheist, a communist, he had converted to Christianity. So dahil pa sa content na to, ngayon ko lang po nalaman na si Brother Eddie Villanueva pala ay dati palang atheista. Atheist pala siya dati. Hindi pala siya naniniwala sa mga Diyos na paniniwala ng mga tao. And then biglang nag-turn to Christianity. And then ang nakalagay kasi dito, now, the church now estimates it has 4 million members. In the Philippines, at least 55 other countries. So ngayon, ang inspiration ngayon ni Joel ni Kibuloy is si JIL na merong 4 million members. So yun, sure na yun. Yung 4 million members na yun. Sure na yun, naboboto kay Joel Villanueva. And then nung nakita ko naman po yung kay Kibuloy, si Kibuloy naman po ay meron ding 4 million members din po sa Pilipinas. Ayan, no? The SEC main cathedral located along Buhangin National Highway in Davao City, his followers to their community as the Kingdom Nation, they claim about 2 million citizens abroad and 4 million in the Philippines. Yon. So mga babayan, sa tingin nyo ba yung 4 million na to na miyembro ni Kibuloy, sa tingin nyo ba kaya ba nito na maipanalo siya bilang senador? I doubt. Medyo malabo. So mga babayan kasi, hindi ata alam ni Kibuloy na si Joel Villanueva bago naging senador ay nagsilbi po sa gobyerno. So una kasi si Joel Villanueva po ay naging congressman po siya ng Sibak. Siya pala yung unang congressman pala ng Sibak noong 2002 hanggang 2010. And then 2007, so ito 2002 hanggang 2007. And then noong panahon ni Pinoy, siya po ay nasa TESDA. Appointee po siya ni Pinoy. And then Senate Committee, so yan na yun, no? So, bago po kasi sumabak sa pagiging senador si Joel Villanueva, siya muna ay naging congressman and then siya po ay naging director po ng TESDA. So, ayan yung wala kay Kibuloy. Ang alam lang ni Kibuloy ay magpahinto lang po ng lindol. Hindi pa totoo. Ayun na nga lang alam ni Kibuloy, yung magpahinto na nga lang ng lindol, hindi pa totoo, di ba? So, ewan ko lang, no? Medyo nawi-weirdan lang ako kay Kibuloy ngayon kasi
Papasok talaga siya bilang senador. At alam naman po natin, mga kababayan, sobrang basic nito na si Kibuloy naman po talaga, hindi naman po talaga public service po talaga yung plano niyan dyan po sa Senado. Ang alam naman natin yan, di ba? Ang alam natin yan. So, posible nga na iwas sa kaso, posible na protektahan nga si Digong, at posible rin kasi, mga kababayan, na yung kinaharap ni Kibuloy ngayon na Senate inquiry ngayon diyan po sa Senate, posibleng wala rin po mangyari diyan kung si Kibuloy po ay maging presidente. 'Di ba? So ewan ko lang. So ako hindi ko naman itatanong sa inyo kung iboboto niyo ba si Kibuloy kasi alam ko namang hindi. kaya naman malamang na nandito po tayo, makakasama ngayon tayo dito sa channel po natin ngayon kasi alam naman po natin na isa naman siguro yung paniniwala natin regarding po sa politika. At yan po si Kibuloy po talaga is alam naman po natin na hindi naman karapat-dapat na maging senador yan. Diyos ko, kapag sinabi ni Digong na magiging tuta lang din ni Digong yan eh. Di ba magiging tuta lang din ni Digong yan? Parang si Willie Revillame, di ba? Parang si Willie Revillame na mahal na Pangulong Duterte. Ay, mahal na Pangulong Duterte. Kung ano man yung iutos mo, susundin ko. Bigyan ng jacket yan! Paano pag sinabi ni Digong na, sige nga. Sige nga, gawa ka nga ng batas na wag mo kong ipakulong. So yan. So kayo mga kababayan, no? Anong masasabi nyo nga po dito sa plano ni Kibuloy na tumakbo bilang senador? Alam ko namang hindi okay, pero hindi ko alam kung bakit ko pa tinatanong. Kaya sa comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat, no? So dyan po sa Team Replays, paki-comment na lang po, no? So bago tayo magpatuloy mga kababayan, so dyan po sa 1,000 po na nanonood, pingin na lang po ako ng like para po makatulong po sa algorithms po na to.